Yung next na challenge na naman, sir, doon, aside from yung pinagagagawa namin na nabanggit ko, sir, is that yung ano naman, sir, yung pag-deal namin doon sa mga unexploded ordnance, saka improvised explosive devices, saka pati yung mga bomba, sir. So, basically, sabay-sabay na naman yan, sir. Again, during the, ano, sir, no, yung gera, para maiwasan na naman yung mga accidents. Mga accidents. Kasi talagang nagtatanim sila ng mga improvised, yung nga, sir, IEDs, tapos marami ring unexploded ordnance, sir, di ba? So, sige, definition of terms muna tayo. Sir. Ano ba yung ordnance? Ano ba yung IED? Ano ba yung Of course, unexploded? sir, yung unexploded ordnance, sir, example, yung mga bala, na bala natin, sir, na mga, kumari, sir, mga 203, mga bala ng mga mortar, example, sa atin, may hindi sumabog, unexploded ordnance, tapos, may mga improvised IEDs naman, ito naman yung sa mga kalaban, para pag napasabog yung sir is, sharpnail naman, sir, yung ano, ang tirada sa mga tropa natin, sir. So, Pero di ba trabaho ng EOD yun? actually, sir, yung EOD, kasama namin sila, sir. Kasama namin sila, sir. But again, sabi ko nga, sir, yung mga ganong pag-dealing with explosive, part yan ng capability ng engineer, sir. Kasi nga, we have the explosive demolition landmine warfare capability. So, ano yan, sir? We work hand in hand with the EOD. Ang EOD kasi, sir, sila na sa yung taga-dispose. So, again, sir, that's another challenge, lalo na sa mga tropa namin. Kasi, sabi ko nga, sir, they are exposed, magagaling sila sa mga general engineering, pero wala pa silang practical application ng knowledge nila sa mga ganyan, pag-deal sa mga OXOs and IEDs. Pero, again, nagkaroon din ng immediate training, di ba, sir? Nagkaroon kami ng explosive ordnance, yung YORA, yung Reconnaissance Agent, para, sir, matulungan namin kung paano ba mag-tagging, naming, recover, at paano ang tamang pag-address pag nakakita kami ng mga OXOs sa IED, sir. So, buong batalyon, sir, tinuruan yan, sir. Pero, bago kayo pumasok doon, meron na kayo ng skills na yon? O hindi? Hindi lahat, sir. Hindi lahat. Hindi lahat, sir. Saka kailangan din talagang refresher nga, sir. Dahil, sabi ko nga, sir, natutulog na capability yan ng engineers, yung combat engineering nga. Dahil nga, ang situation naman kasi natin, sir, sabi ko nga, hindi nagagamit eh. Hindi kasi nagagamit. So, parang kailangan i-review. Hindi siya normal na ginagamit na capability. So, example, ano yung unang pinakamatinding mission mo na unexploded ordnance yung ni-request sa'yo ng isang unit? actually, sir, hindi dun sa request ng unit, sir. Pero more on yung sir, talaga, nung mga nag-recover kami ng mga bomba. Kasi During? may during, sir, may after ng gera, sir. Kasi ang kalaban mo dun, sir, because of may mga lack of wala tayong mga mga ground penetrating radar. So, ang unang-unang challenge actually dun, sir, sa mga dealing with the recovery ng mga bombs is saan mo hanapin yun? Kumbaga, sir, saan ba talaga yun? Wala naman tayong detectors para alamin yun. Sa mga IEDs, sa ka-OXOs, gumawa kami ng concept, sir. Example, clear na yung area, clear na sa kalaban, sir. Gumawa kami ng concept. Actually, yung buong main battle area na tawagin main battle area, approximately mga yan, sir, 250 hectares. 250 hectares yung MBA. MBA, sir. Most affected area, sir. Tapos, ang ginawa namin, sir, dinivide namin into 9 sectors. Dinivide namin into 9 sectors. Tapos, example, naka-forward na yung mga infantry, sir. Malinis na yung isang sector na to. Habang gera, nagki-clear na kami dito, sir. Sa likod ng infantry? Oh, yes, sir. Kasi, sir, so, ang titipis namin dyan, sir, para to make sure na talagang wala nang naiwan, gumawa kami, sir, ng mga sir, mga parang apat na pieces para we totally declared yung sector na yon cleared from IEDs and OXO.
for the benefit of the public, bakit nyo kailangan i-clear talaga nasa harap na yung tropa? Ano sir yan, very ano pa rin yan sir kasi sabi ko nga sir, nagsasabay-sabay na ano sir, pwedeng makadisgrasya rin yan sa civilian later sir eh. Pag hindi mo yan clear sir, pag natapos ng gera, hindi mo clear yan, kawawa yung babalik dun sir. Puro sila disgrasya dun sir. So, parang nagpupurward looking na kami sir ng effect pag hindi ginawa. So, sinasabay na yan sir. Clear na yan. So, tinitingnan namin kasi nalalaman din namin yan sir dahil nga sabi ko nga sir, lumalabas kami. So, nakikita ko yung concept ng Joint Task Force Marawi about their concept ng repair, rehabilitation, reconstruction ng Marawi. So, alam ko na after the gera, magkakaroon ng massive reconstruction ng Marawi. So, hindi naman pwedeng pakalat-kalat sir yung mga IEDs and OXOs doon. So, again, we were tasked ng sir, yung task group builder na mag-clear yun sir. So, kung i-share ko lang sir yung yung paanong discarding ginawa namin doon sir. Sabi ko nga sir yung 24 barangays yun sir eh. 24 barangays na approximately mga 250 hectares. Dinivide namin into 9 sectors. So, kunwari isang sector to, ginagawa namin sir, gumagawa kami ng dalawang group. So, hati namin sa dalawa. So, first pass, clearing. Then, Naglalakad yun. Naglalakad, sir. Mano-mano yan, sir. Mano-mano talaga. Talagang tuntun sa kanan, sir. Para siguradong walang malimutan, sir. Kasi, kahit tuntun sa kanan, sir, yan, hindi naman open yan, sir. Eh. May building, rubbles. Oo, So, tsaka halo-halo, sir. Kasi, yung kalaban naman, hindi naman itatago naman yes, sir. nila yun. Yes, sir. Oh, so, ganon. Back. First pass. May nakolekta. Dispose ng EOD. Boom. Sabog. Next. Switch. Anong switch? Magpalitan ng area. Para sir, just to make sure na talagang iba-ibang tao ang dumadaan at hindi pare-parehas ang dinadaanan, sir. Para dalawang signature Yes, sir. na Okay. clear. Clear. Balik. Alam mo, sir, may nakukuha pa rin. Oh, Dispose ulit. Next. Palit ulit, sir. grabe Good, ka, sir. ano? Ang ginagawa namin sa isang sektor, 4 na beses, sir. 4 passes, 4 switches. Napaka-painstaking na process yun. Pero wala kang magagawa, sir, kasi kung makita mo naman, sir, yung area, sir, talagang dito pa lang, sir, uy, meron pa pala dito, hindi nakita. Uy, meron pa palang nakita dito. The more na dinadamihan namin yun, sir, hanggang sa last phase na namin, merong isa, dalawa na lang. Medyo confident na kami dun na at least, hindi man namin na perfect yung clearing yun, sir, because of the presence ng mga debris and rubbles. Pero parang we are quite sure na at least mga 95% na na-clear na namin from OXOs and IEDs. Yung IEDs, yung OXOs medyo unexploded ordnance, hindi kasing risky ni IED, di ba? Kasi si IED, kasi si unexploded, DADS, di Yes, ba? sir. Oh, sir. Di ba? M203, 105, etc. Pero si IED kasi prime to kill na yan eh, nalay Yes, na sir. yan, di ba? Yes, sir. Yun ang difference nun. Yes, sir. Actually, sir, kaya nga yung tropa were trained as Yura. Kasi pag mga ganun, sir, disposal, marking siya, sir. Markings. Tapos, dinidispose na in place ng mga EODs. Kaya nga, ang importante, sir, yung reconnaissance agent, sir, para mag-identify, actually, kaya na lang mag-recover, pero pag mga IEDs, nagtatap ng EOD para dispose on site. Puputukin na, sir. So, in short, sir, gano'n ang ginawa namin. Tali, napakatagal na, yan, sir, napaka-tasking na trabaho, pero sige lang. In such a way na, in totality, sir, actually, almost parang 1,600 plus ang na-recover namin na, sir, na mga OXOs. Grabe. Oo, sir. Over a span of ilang weeks o months nyo ginawa? Actually, sir, mga aron, sir, buwan din kami inaabot, sir. Buwan din. Kasi nga, because napakaluwang, sir. Napakaluwang yung sector, sir. Isipin mo, 250 hectares na talagang almost tuntun sa kanan kami
just to make sure lang talaga yung safety ng mga babalik na mga tao doon. Kasi babalik na sila, sir, eh. Eventually, matatapos yung gera. Babalik sila. So, ang talagang mindset talaga natin sa adversaries, wala dapat madisgrasya sa kanila because of yung mga ganun, sir. So, Kayong nag-clear ng Oxos, pero kayo rin yung nagbe-breach noon, di ba? yes, sir. Yung nga, sir, yung... Pwede sabi bang ko- ikwento mo yung... Yung ano, sir, lalo na yung sa Engineer Combat Battalion 500. Talagang, ano yan, sir, galing kasi yan sa 525 eh. Kasi we have 525 before na yung Engineer Combat Battalion. Pero nung nag-broke out na pumutok yung ano niya, sir, hinati na yan, dinala, ginawang inactivate na rin sila doon, sir, na 500. So, in terms of practice and capability, sanay sila doon sa breaching operation, sir. So, yung example, may wall, they know how to compute kung ilang C4, TNT ang ano diyan, ilalagay nila para mapasabog si ano, sir, mapasabog si wall para makapasok ulit yung ano natin, sir, yung mga operating troops. Sige nga, kasi nauna tayo dun sa pag-clear nyo eh. Oo, sir. Breaching nga tayo, and definition of terms. Ano ba yung breaching? Ano ba yung obstacle? Ano ba yung C4? Yung, actually, sir, yung breaching, sir, operation is, kumbaga, parang isa demolition din, sir. Parang demolition din siya na, example, sir, isang wall na obstacle. So, hindi makapasok, sir, yung mga infantry. So, ang capability na, yung iba nga, sir, there was, yung mga sabi ng mga, there was an instance na gustong parang tik-tikin, no? Yung maso-maso lang. Masuin ng mga infantry yun. Kasi, point of ano nila yun, sir, entry nila. Kasi kung kaliwat kanan sila dadaan, madadali sila ng mga sniper. So, sa looban, mag-ano sila, sir, sa wall. So, papagbagin nila yung maso. Pero ito nga, sir, because of the capability ng engineers, yan, lalagyan nila yan ng mga ng mga bomba pagputok. Those are breaching operations. So, pagkasabog, talagang wagam yung wall, pasok si infantry, sir. Nakadami kang ganun din. Sa tropa, sir, nakarami sila, sir. Lalo na yung yung sabi ko nga, sir, yung combat engineer, sir. Talagang yun ang sir, yun ang kumbaga lagi nilang ginagawa. Every time na kailangan pasabog, boom, na para ma-lesson, sir, yung nung ginagawa ng infantry, mapokus sila doon sa actual direct assault doon sa kalaban. Kaya talaga mabenta pala si engineer. No? Kayo taga-clear ng daan, Yes, sir. kayo taga-butas. Sabi ko nga, sir, nakakatuwa, kasi talagang dito na talaga na-trigger, na-ignite, nabigyan ng pansin, yung capability ng ng Army engineers. Because alam naman natin, doctrinally, yun talaga. Sabi ko nga, sir, it's just so happen na wala tayong paggagamitan. It is only that time na talagang yung capability nila yung mga breaching operation, matitindi, sir. Actually, marami pa dyan na ginawa about mga demolition na talagang well appreciated ng sir. Yung mga major demolition na talagang kailangan para sa operating troops, sir. Sige nga, sample. Yung nga, sir, example, sir, yung mga buildings na alanganin na talagang kailangang i-down dahil nandun yung kalaban. Talagang, yan, sir, actually, Army engineers ang bumubuga dyan, sir. Yan ba? Oo, sir. Maraming hindi nakakaalam yan, sir. Pero actually, yung mga nandun sa loob, siyempre. So, sabi ko nga, sir, na-appreciate nila ang capability ng engineers in terms of mobility, after mobility, mga breaching operation na yan. Kaya nga, sir, that what triggers din kung bakit later on, nag-incorporate ng a lot of combat engineering equipment sa ating modernization, sir, Kasi nakita nila ng ating leadership talaga. Ganun pala yung Ganun pala Example, as a result ng Marawi, segue muna tayo doon sa mga ginagawa ng modernization. Ano yung mga nirecommend mo na mga kinailangan na equipment after Marawi? Yes, sir. Actually, sir, although marami ng recommendation, ito na lang, sir, yung mga dumating siguro, sir. Sabi ko sige. nga, sir. Actually, sir, ngayon, sir,
we have on our inventory na ngayon sir yung vehicle mounted mine detector. Okay. Yes sir. Isipin mo sir, wala yan before pero mayroon tayong vehicle mine detector na ngayon aside from yung mga portable mine detector. Tapos ngayon sir, meron tayong armored vehicle launch bridge. Ano yun? Yung parang ano siya sir, basically this is a gap crossing equipment sir. Again, provide mobility sir. Pwede rin Provide yun, di ba? mobility. Yes, Kahit sir. na urban combat, Yes, pwede sir. yun. Makikita mo dyan. Meron na tayo ngayon sir yan. Yung armored. Tapos, ito sir, yung supposedly si Optimus Prime. Actually, coming na siya sir. Coming na siya sir, yung amphibious armored combat earth mover. Meron na tayo ngayon Isa-isa sir. nga natin yun. Oh sir, Amphibious armored armored. combat earth mover. So, bulldozer siya sir, pero kaya niya mag-float. Amphibious sir. So, pwede na pang rin, sir. Marawi ulit kung may Yes, Marawi sir. ito. Exactly sir, kasi ibig sabihin, kung meron lang sana nun sir, pag nagka-problema, pwede siyang ang entry level niya, pwedeng manggaling doon sa Lake Lanao, sir eh. Di ba, sir? Wagam ka naman. Oo, sir. Wala kang security. Pero ano siya, sir? Armored siya. Armored pala. Okay. Armored siya, sir. Yun ang, sir, yun ang difference. Kaya, sabi ko nga, sir, kung nauna yung availability nun, ay naku po, talagang, ano ka, sir, mapapapalakpak ka sa capability nun, sir eh. Kasi talagang wagam-wagam talaga yung mga kalaban nun, sir eh. Anong naging role ng improvisation mindset natin na, di ba, because kadalasan kulang tayo sa resources. Anong naging role nung ganun na, di ba, sa generation natin, sanay ka mag-improvise, ganun. Anong naging role nun sa Marawi? In your personal, capacity as the most senior engineer sa Marawi? Yung pag-improvise. Oh, di ba, ang dami mong in-improvise. Dami mong in-innovate. Si Mon kasi innovate. Sir, Ikaw kasi improvise eh. sa engineers kasi yan, sir, sabi ko nga, I think, kumbaga, natural kasi siguro, kaya nga engineer, sir, natural yung pagiging innovative, sir, sa engineers. Kumbaga, we are trained to solve problems. Parang ganun, sir. We are trained to solve problems as si Engineer Apo, sir. So, kumbaga, when given a problem, we always look for solution. We always look for solution. So, I think, ano na rin siguro yun, sir, yun na yung, kumbaga, naging inherent na sa isang engineer officer yun, sir, na to always look for solution. Diba, sir? Kasi, nandyan ang sitwasyon, napakapangit na maghanap ka ng wala. Ibig sabihin, talagang na-stall ka doon. So, talagang you leave kung ano yung available means in order to accomplish the mission. Pero ito isa sa mga pinakamahirap mong di ba, nag-improvise. Paano mo ni-repair yung mosque at church in the middle of the war? Yun, sir. Isa pa yun. Sabi ko nga, sir. Sige nga, example. Anong ginawa mo sir, doon? isa yun sa mga challenge na naman na-receive namin, sir. Noon nasa loob naman kami ng main battle area. Kasi, may tasking kami. Yung mga damaged mosque dyan, ayusin. Yes, sir. Sabi ko na. So, again, example yung sinabi nila, yung Grand Mosque. So, ayusin. Tama rin. Para may balik ulit yung dignidad, ang holiness nung mosque na yun, sir. Tama rin. So, pinunta namin, sir, nasa kabilang block lang pala, katatapos ma-recover ng sir, ng ating tropa. Kumbaga kasi sir by block, di ba sir, ang move nila, block by block, sir, di ba? Katatapos na ng block, kasi nung pagpunta ko doon, talagang away pa sa harapan. Pukpukan pa, talagang bagbagan pa sa harap. Sabi ko, paano natin gagawin, Sige, birahin lang natin. Pero wag muna tayong umakyat sa second floor. Kasi pag aakyat kasi sa second floor, nagbabagbaga, silip ka, hindi, hindi masyadong expose yung tropa na nag-aayos doon sa second floor. So sabi ko, medyo kahit nagbabagbagan dyan sa harap, maglagay lang tayo ng security dyan sa medyo kahit papano, relax ka magtrabaho dito kasi hindi ka direct hit ng mga just in case at hindi naman
hindi naman nila kayang ano yan eh, yung ipinitreat yung nasa harap na tropa natin, sir. So in short, sir, again, the challenge is dinala mo yung tropa doon. So in the middle of the firefight sa ano, sir, sa harapan, nagtitik-tik kami doon, sir. Nag-aayos ng MOS, nag-aayos ng mga CR, tinitingnan namin kung paano mapaganda yung Grand MOS, kasi nagbigay naman ng resources yung ano, sir, lalo na yung sa Westman kung paano ayusin yun. So, yun, sir, yung nga lang, nung pagdating namin sa taas, nung nakamove forward na yung ano, sir, yung tropa natin, so medyo mayroon na kaming ano, sir, may in between na kaming block na clear. So sabi ko, tingnan ko nga, evaluate natin sa taas kung how yung extent naman na gagawin nating repair doon. So yun na, nung pag-akyat namin, sir, doon ko na lang nalaman na because yung MOS din is naging ano rin, inoccupy din ng mga kalaban before. So it was severely damaged. Oh, 'di ba kasi yan yung Yes, sir. yan yung big battle ni Vladimir Oropel eh. Yes, sir. So ibig sabihin, ano yung urgency ba nun? Because sa rules of engagement, bawal Yes. tayong Yes, sir. gumalaw ng bawal maka-collateral damage ang religious sites, ganun ba? Or bakit clear lang, pinasok mo na engineers na ang dami pa naman kailangan gawin na engineers. Parang ganun. Bakit ganun yung naging logic sa tingin mo? I think, sir, sa taas, sir, binibigyan talaga nilang importance yung mga ganong mga sites na yan, mga holy sites. Doon mo nakikita, sir, naman yung sincerity ng ating na government na talagang as much as possible, kung wala lang talagang, iiwasan talaga ang mga yon. It's very unfortunate nga, sir, na yung kalaban, doon sila nagsi-occupy. So parang wala silang magawa kasi nandun talaga yung kalaban. So, kumbaga, ano lang naipit nila yung government side na talagang birahin kasi doon nga sila nag-occupy yung kalaban. So after na makuha yun, sir, after na makuha yung Grand MOS, ito naman naman yung effort natin na talagang sincere tayo na i-restore talaga, sir, na wala talaga tayong intention na sirain yung for the purpose of sirain. Talagang yun ang nakita kong sir, concept ng leadership natin, sir, para talagang mapakita, sir, na talagang it has nothing to do with destroying yung mga sites na yan, but sir, talaga ayusin pa rin pagkatapos, sir. Yung nga, sir, nung nandun kami sa taas, yung nga, kaya na rin ako doon kasi doon ko nakita na may mga damage na, sir, structurally unsound na, sir, being an engineer. I can easily evaluate na hindi siya basta-basta yung repair na tapal-tapal lang po, sir. Kaya I have already recommended na this building should undergo a retrofitting operation. Kasi mga structural members na siya, sir, yung nagalaw. And hindi na siya unsafe kung ganun-ganun na lang ang pag-restore. Kasi noon parang ikaw si Mr. Fix-It na doon. Ang dami mong ginagawa, no? Ang daming expectation sa iyo. Of course, may resources naman. Pero yung breadth ng expectation sa iyo napakaluwang na siyempre yung napagbigyan mo yung enthusiasm mo talaga na pumasok sa Marawi, no? Be careful what you wish for, sir. Nakuha mo nga. Yeah, sir. Pero ano naman, sir, actually, sir, sa amin sa engineer, sir, actually sanay kami doon sa mga tasking na mga biglaan, urgency. Basta with all the support, kami doon, sir, parang it's been natural nga, sir, problem solver talaga ang engineer, sir, eh. Kaya siguro yun ang parang hindi na rin bago sa amin yun, sir. Nataw lang, sir, na parang under fire ka. Yun ang difference. Nataw lang, sir, na under fire while executing yung sir. Pero sa totoo lang, sir, habang binibigyan ako ng mga tasks yan, o for that matter, the engineers are given numerous tasks with timelines. Parang ang ko doon, sir, parang yung nagiging positive ang dating ko doon kasi sir, natutuwa kami kasi matindi rin yung reliability nila sa engineers, eh. Kasi normal naman yan, sir, hindi mo bibigyan ng task ang unit na mag-aalangan ka. So it serves as a complement sa amin na
malaki yung tiwala ng leadership that we can deliver kung anong gusto nila. So, sa awa naman ng Diyos, yung nga, in our own very little way, we were able to comply and deliver yung sa expectation ng ating leadership. Kasi si Mon Flores talagang tuwan-tuwa din siya na natulungan mo siya sa pag-restore ng St. Mary's Cathedral, di ba? Yes, sir. Actually, yung nga, sir, yung nabanggit ko nga, sir, kanina, lagi kaming nagkikita ng mga commanders, and it's during that time ata, sir, hindi ko alam kung ano yung activity ni na sermon. Again, nandun kami sa St. Mary's, just a block away ulit sa mga malapit sa mga engagement areas. Yung nga, sabi niya, church, parang gano'n na lang yung, hindi ko alam yung exact word, pero yung, ano niya, nag-effort na ata sila, sir, na ayusin yung St. Mary's. Nakita ko rin, sir, talagang, sabi ko, talagang nakakaano rin, sir, parang being ano rin, sir, Christian, parang na ano rin talaga, na very, ano rin. So, ang ginawa namin, sir, inayos din namin, tinuloy-tuloy din namin yung effort ng 6th na ayusin yung, ano, sir, yung, hindi naman ayusin kasi wagam talaga, sir. Wagam talaga. Yung wagam talaga, sir. Pero kahit pamalang, yung mga santo natin dyan, sir, pinatayo, ayos, yung talagang wagam. Pero parang, kumbaga sa patay, pinahiga mo lang ng maayos, mga ganun, sir, ba? Kasi talagang, ano, sir, nakakaano sa emotion mo, sir, na makita mo yung, ano, na ganun yung itsura. Pero in our own very little way, sir, inayos namin, sir. In fact, nung inayos namin yan, sir, in fact, sir, nung, ano, sir, the following, ano, sir, nung activity ko noon, nung February na yun, sir, nung after the war. Actually, doon ko ginanap, sir, yung mass. Doon, nagpa-mass din ako doon, sir, sa St. Mary, sir. Kasi ikaw yung last man standing doon, Yes, di ba? sir. Di Yes, ba, you started your Marawi engagement sa internally displaced persons. At nung matapos, nagpahinga na yung mga infantry, armor, ikaw na engineers ang naiwan doon to build the shelters. Yes, sir. So, ano yung ginawa mo doon? Yun, sir, sabi nga namin, after the war, after the war, actually, ito na yung biggest challenge ulit, sir. Kasi war-torn area, sir, eh. Tapos, rebuilding of Marawi talaga, sir. Primary involved na dito sa atin, sir, sa armed forces, engineers. So, ito na, kami na, sir, yung ginagamit ng Task Force Bangon Marawi sa lahat ng effort nila, lalo na sa mga roads, pag-clean ng roads, paglinis, lahat. So, bumalik na kami, sir, sa General Engineering, sir. Ito na, General Engineering to prepare the main battle area for further development. So kayo naglinis pala nung Yes, sir. Sabi ko nga, sir, during that time, aside from the clearing of mga debris, pinalitaw mo yung mga roads, pinalitaw mo, binabalik mo, dinidispose mo yung mga rubbles. Dire-diretso na yan, sir. Sumasabay na rin, sir, yung mga naiwan pa dahil may mga clearing of IEDs, okso pa rin. Sabay yan, sir, simultaneous yan, sir. Kasi, ang intention namin kasi the government, national government is already, sir, nakikipag-deal na sila doon sa mga contractors na magpapatayo yung talagang the new phase of Marawi. Kumbaga, i-ready namin, sir, yung area. I-ready namin sa area para, kasi baka mapahamak yung mga contractor doon, sir, eh. So, malaki, sir. So, malaking trabaho yun, sir, and it is really the effort ng ating armed forces na i-ready yun, sir. Ang ginamit doon is through Army engineers. At the same time, inaayos na rin, sir, yung mga permanent shelters. So, actually, marami kaming ginawang permanent shelter doon sa barangay Sangumsungan, more than 1,600 na mga shelters, lahat. Actually, sir, nakakatuwa kasi yung mga ginagawa natin doon is no other than yung former president natin, si
si Rodrigo Duterte, sir. Actually, siya yung nag-bless, nag-inaugurate ng mga pinaggagawa natin, sir. So, parang ano rin, sir, talaga, yung effort na naman natin ng Army Engineers, ng post-complex, sir. Na-highlight na naman, sir. Na-highlight na naman, sir. Saka, ano, sir, aside from that, tuloy-tuloy na yung ginagawa namin, sir. Resettlement area ng mga IDPs, nandun na rin yung pag-ayos ng mga eskwelahan, lahat ng eskwelahan, even nagmamanufacture kami, sir, ng mga upuan ng mga elementary student, yung mga tropa, gumagawa yan. Hundreds of chairs na ang nagawa namin, sir. Talagang manufacture lahat yan, sir. At the same time, through other non-government organization, gumawa rin kami ng mga rural health centers. Talagang ano, sir, yung mga basic life support, health support facilities, very active ang engineers doon, sir. Sa totoo lang, sir, talagang kita mo, sir, na post-complex, sir, napakalapit ng ano sa amin, sir. Napakalapit ng mga tao, sir. Kasi kita nila na hindi lang natin tinapos yung gera, pero mayroon parang big plan or help extended to them. Lalo na yung armed forces, sir. Lalo na yung armed forces. So, very visible pa rin ang ano doon, sir. Yung ano, sir, yung Army Engineer, sir. Ang tagal, sir, yun. Talagang dire-diretso yun. Sabi ko nga, sir, tama yung sabi mo, sir. Nagsuwian na lahat ng mga units. Kami na lang naiwan. Kaya, kuminsan, nagbibiroan kami doon, sir. Wala sigurong patakas-takas dito sa main battle area. Kasi, madilim, sir. Madilim. Walang kuryente. Walang ano, sabi ko, walang from galing sa Iligan na papasok na tropa na papasok ng gabi kasi sabi ko, nako, maraming multo dito. Nakakatuwa, sir. Nakakatuwa na ano, sir, na parang kami na lang yung naiwan pero ibang ano naman, sir, ibang mission. Tayo naman, sir, yung representative ng armed forces for the ano, sir, for the rebuilding of Marawi. So, ito na yung final. In few years time, mag-retire ka na, and then yung anak mo ngayon, sumusunod sa yapak mo in the service. And yung nga, ikaw Army Ranger, Army Engineer, siya sa Coast Guard. Oo, sir. Di ba? EOD sa Coast Guard. So, if you were to address ngayon yung mas bata sa atin, magka-generation tayo ni Namon. And ikaw, ano na nandyan pa rin yung enthusiasm yung, di ba? Grabe yung na-mold sa atin to serve. Anong yung message natin ngayon sa kabataan na they're facing a new challenge? Your son is facing a new challenge. Anong message mo sa kanya? Siguro, sir, yung operational environment, sir, nagbabago talaga, sir, di ba? Nagbabago as time goes by. Paiba-iba yung na-encounter natin, sir. Pero dapat siguro ang hindi mabago is your sense of idealism. Tapos you always live by the very reason of why you are here. And that is yung service, sir. Pag yun lagi mong, sabi ko nga minsan, even with the subordinates, sana ko, you always talk about it. Pag-usapan nyo lagi. Kasi para hindi kayo mawala. Maganda, yan ang mga pinag-uusapan. Yung, if you're really passionate about doing good sa serbisyo natin, mas yun ang magandang pinag-uusapan. Talaga? To always remind you na, malay mo, sir, later on, pag hindi mo pinag-uusapan yun, mawala ka na. You will be, alam mo naman, sir, yung ano natin, yung system, yung current system natin, hindi siya perfect. And there are possibility na, siyempre, medyo mawala ka, makalimutan mo. Pero, maganda, you talk with positive people, na nagbibigay ng advice, you listen to them. Tapos, yun nga, you always, pag-usapan nyo pa rin, wag na kayong mahiyang pag-usapan. Then, eventually, yun nga, balik-balikan mo, magkaroon ka ng self-reflection, your purpose in life, na talagang, at the end of the day, when you hang your uniform, talagang may pagmamalaki mo na talagang you did your best at wala kang ikahihiya
lalo na sa mga anak mo, your family, kasi sa totoo lang sir, di ba sir, yung your achievement is their achievement. Parang pag na-attain mo yun sir, it's already the best success siguro na narating mo sa buhay. When your children, parang tiningala ka nila because of what you did in the service. Thank you very much, Idol. Yes, sir. Maraming sir. Yes, sir.